susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa tuyang pag-ulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa. Kanlambang na genyo, ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan. Diyos mga kasabot ng pagkakamatugang, welcome po sa programa Anagang Ngunyan, ang programa kanlambang na ganyan sa magmang lugar. Petsa 7, kan bulan ng Marso taong 2015, hindi po sa itong kakamping Allen Riondaga. Ako po si Kakamping Nick Motos Jr., Diyos Marina Aga sa Indogabos. Welcome po sa programa Anagang Ngunyan. Good morning, partner. Partner, good morning. Sa satay po mga parantabay sa Naga City People's Mall sa siyudad ng Naga, asin sa interong Tercer Distrito ang Camarines Sur na nagiinan yung sa tuya. Marhay na pagkaaga po sa Indogabos mga tugang. And again, welcome po sa Anagang Ngunyan. Partner, dakol kitang tutukaron ng mga bagay. At saan mga tugang mga kaibahan niya to ang saro sa mga staff ni Congresswoman Leni Robredo. Si Mr. John Rab Davila, iyo po ang matukar sa tuya at saan kan mga aktibidades. Manungod po sa Asenso Tercer Distrito Year 2. Parte po ini kang selebrasyon kan bulan kan mga kababaihan, digdi po, bako lang sa Naga, kundi po kang bilog na Tercer Distrito ang Camarines Sur. Makonsuelo ni partner, an aktibidad, Women's Month, alagad an matukar, mga kalalakihan. Dapat. Yan. Kasi nasa to mga pag-iribaligi sa studio, puro mga lalaknit. Pati ang technical lalaki man. Mga babae, hay, inaka mo. Sinda, pagpaparopahingalo. Yan. Maray na pagkaaga po sa gabos sa mga kababaihan sa bilog na kinaban. Happy Women's Month. Yan. Sa Aga International Women's Day. Correct. Yan. Kaya dakol mga aktibidad mga tunga atsan, tutukaron ta po yan digdi saro-saro. Pagkatapos lang po kan sa tuyang pasada kan mga bareta. Pasada kan mga bareta. Field study kan mga master degree students kan National Defense College of the Philippines ginigibo ngunyan sa Naga. Ikinaugma kan mga opisyales kan man iba-ibang law enforcement agency araw kan PNP, Philippine Army, Philippine Air Force Academy, LGU, asin iba pa na nagkaklase ng master's degree gikan sa National Defense College of the Philippines sa pamamayon ni retired Brigadier General Rolando Honco ang sa indang mga nanodan sa ginibong pakikipaghampangan kay Alcalde John Bongat asin City Planning Officer Willie Prilles. Sa pakikipag-ulay kan Anagang Ngunyan News kay Honco, sinabi kay ini na ni-study visit kang grupo ang parte kan Sub-National Security and Development Studies na ginigibo taon-taon kan sinambit na kolehiyo. This is ang tinatawag namin Sub-National Security and Development Studies na ginagawa taon-taon ng mga klase ng National Defense College of the Philippines. Right now, we have 64 students, but naghati-hati kami. 22 pumunta rito sa Naga kasi ang area namin is sa Cam Norte, Cam Sur. Then another group, maiwan dun sa Albay, Sorsogon area. And the other one is punta ng Masbate. Ang gusto naming makita ng ating mga students ay paano pinapatakbo ang isang munisipyo, isang pamahalaan. Sa aming mga napag-alaman na ang Naga ay maganda ang record as good governance. Para sa Anagang Ngunyan News, Jeff Achas. Ralakawan para itulod ang pagtipid sa kuryente, matrayumpong ginibo. Naging matrayumpo ang pinagibong advocacy walk na pinamamayuhan ni Mayor John Bongat. Ini sa paagiman kan City of Naga Power Commission. Ang advocacy walk iyon saro sa mga highlight sa nagsikat na sarong simanang obserbasyon kan Energy Conservation Week na pinagmukna sa paagiman rin sarong executive order ni Alcalde John Bongat.
Katakod kan pangapudan na magtipid sa kuryente. Uli man sa banabanang pagkukulang-kulang ning kuryente ngunya na summer. Presente man sa okasyon, iyo ang mga opisyales kan sangguniang panglungsod, liga kan mga barangay, Naga City Power Commission, Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, NCPO, Bureau of Fire Protection, BASCA, mga organisasyon, mga empleyado kan syudad asin iba pa. Sigun man kibonggat ang pagtitipid dapat maging obligasyon kan lambang syudadano bako sana kan mga institusyon arog kan gobyerno lokal. Sinarabi na po kang inot na nagtararang ng energy conservation is not only a responsibility of government, kang gobyerno, siri man po kang Kasureco 2 o kang City of Naga Power Commission. Ini po, obligasyon po ini kan lambang saros sa tuya. Para sa Naga Ngunyan News, Myra Revilla. Pagtipid ng kuryente, tampok sa Energy Conservation Stakeholders Forum. Katakod pa kan Energy Conservation Week, nagkaigwanin sarong forum kan suudma ang mga imbweltong pribado asin pampublikong institusyon sa paagi kan City Environment and Natural Resources Office o ENRO. Sigun ki Oscar Orozco, pamayo kan ENRO, mayor na katuyuhan kan tripon na maipasabot sa gabos ang posibleng malain na epekto kanila lauman na pagkukulang sa enerhiya. Ano ang purpose na kantag sa Gibo sa Ining stakeholders sa forum na ini, kakabit ini sa Energy Conservation Week sa pamamaagi kang pagluwas kan Executive Order number 2015-07 kan sa tuyang City Mayor kangani pong maging aware ang tao para sa kung ano ang aatubangon kang shortage kang kuryente ngunyan na 2015 or dahil December pa iguanan nagluluwas na magkakaiguaning pagkukulang sa kuryente. So kaya ngunyan dakol na ang nag-i-encourage katong mag-put up kang solar panel na kung saan ang solar power sa renewable energy source na papakinabangan tang libre. Pero si mga gadgets kaya iyo ang medyo exorbitant pa ang presyo sa mga. And hopefully makipagkupira sa to si mga dealers and manufacturers ng mga gadgets na ito. Tabaan kung pwede nandang babaan ang presyo or magtaon ng mga mas beneficial na kontrata duman sa mga nagagamit. May apat na mayor na tema ang tinukar sa nasabing tiripon. Ang power consumption as in distribution, mga polisiya as in programa kan syudad sa pagtipid kuryente, as in mga ehemplo kan energy conservation practices. Digdi man nag-distribuer nin mga flyers as in brochure na isinurat sa tataramo na Bicol tanganing maintindihan kan mga nagpartisipar kung papaano ang mga paagi sa pagtitipid nin kuryente. Sa mensahe ni Alcalde John Bongat, pinahayag kainian sa iyang kaugmahan sa naging marhay na relasyon kan syudad sa Kasureco 2 ninhuli sa pagkakamukna kan City of Naga Power Commission na iyo ang liabe sa mas handa na syudad sa pag-atubang sa krisis sa enerhiya. Para sa Naga Ngunyan News, John Reese. Culminating activity kan Sangguniang Panglungsod Student Participation Program, Ginibo. Have you ever been in love? Ini ang mga kahaputan ni Vice Mayor Nelson Ligacion sa mga estudyante na nagpartisipar sa ginibong culminating activity kan SP-SPP o ang Sangguniang Panglungsod Student Participation Program na igwanin titulong #WeEngage. Sigun man kiligasyon ang mga kahaputan na ini ang igwanin obheto na kuunon ang atensyon kan mga estudyante asin siya nagtrayumpo da pitigdi. Sigun man ki Vice Mayor Ligacion na kuanya ang kilig o ang kiliti kan mga estudyante, lalo pa takakatapos pa sa naman kan bulan kan mga puso. Nagtutubod si Ligasyon na ang programang SP-SPP na nagsentro man sa #WeEngage sa rong love affair sa pagultanan kan mga estudyante asin ang lokal na gobyerno kang Naga. Ang mga jóvenes na ini na iyuman ang mga magiging mga gobernante sa maabot na mga panahon, iyo ang dapat man tawanan ng pagkakataon na maging parte kan syudad ni Naga. Have you ever been in love? Opo. Do ang rason inot gusto kong kuanon si attention kan mga estudyante and I think I succeeded in that.
tama-tama, katatapos pa lang si Valentine's Day, and considering na mga estudyante ito, yan si Kilig Ninda, ito si Kiliti Ninda. Pandua, I honestly believe na ining student participation program, as I said in my message, this is a parang love affair between the city officials and the city of Naga, as well as our constituents, including the students who were involved in our student participation program by actually participating therein during our regular session. Para sa Anaga Ngonya News, Myra Revilla. Mga bagong pasilidad sa Bicol Medical Center, binuksan na sa publiko. Mga darakulang edifisyo, dagos-dagos ang konstruksyon. Formal ng pig-inaguraran kanakaaging Miyerkules ang PhilHealth Ward 1 and 2, OB Complex as in OB Ward, as in an Medical Annex, as in Uncontrolled Drugs Ward, kan Bicol Medical Center, kung saan naging Huésped de Honor si Congresswoman Leni Robredo. Ginagastos ang Gender and Development Fund for one-time activities. Lalo na po sa mga local government units, more often than not nagagamit sa politika. Pag Women's Day, ipaparada, ipapabayli, ibabakal uniform. Nasayang dahil pwede sana siyang makaduman sa mas importanteng mga bagay. Kasabay man sa okasyon, iyuman ang pag-asumir sa posisyon, como OIC Medical Chief si Dr. Mary Jane Uy, ninhuli sa pagretiro na kan Medical Director kaini na si Dr. Efren Nerva. Katakod kaini, padagos man ang konstruksyon kan mga bagong infrastruktura sa loob kan Bicol Medical Center compound, arog kan 5 iskalon edifisyo na maharong kan emergency room, wellness as in diagnostic building with cardiac cath laboratory, 4 na iskalon na cancer center, as in an phase 1 kan 9 na iskalon na hospital building. Ang nasambit na proyekto nagkakantidad ng 2.1 bilyones de pesos. Sa entrevista kay Dr. Gloria Balboa, Direktor Regional kan Departamento kan Salud sa Bicol, ibiniklad kaini ang mga katabangan kan proyekto lalo na sa may mga kamatian. Na-blessan, no? Yan galing sa sariling income ng hospital. So yun ang maganda kasi meron din silang on their own, no? Na ginamit na pondo para ma-improve or magawa nga itong 4 na facilities that was inaugurated today. So hindi lang lahat yan galing sa Department of Health. So yun ang maganda kasi hindi lang lahat hingi, no? As a hospital, they're really making efforts para on their own ma-improve din nila. Kasi dapat ganun yun may counterparting sort of. So yun ang maganda sa yung inauguratan today. Para sa Anaga Ngonya News, John Breeze. Mga opisyales kan Real Estate Brokers Association of the Philippines nagkurtisiya kay Alcalde Bongat. Nagbisita asin nagkortesiya kay Alcalde John Bongat ang mga opisyales kan Real Estate Brokers Association of the Philippines o REBAP, Naga Camarines Sur Chapter. Sigon kay Wilfredo Bisana, presidente kan grupo, sa indang ipinaabot kay Alcalde ang makuring problema na sinasapong ngunyan kan mga brokers na legal ang operasyon. Yung mga concerns po ng mga real estate brokers, tungkol po doon, number 1, meron po kita kayang nahihiling po kanya sa Naga, kadako po investors na gusto maglaog. And saro po dyan sa medyo ang prices ka Naga City properties, real estate properties, medyo pataas ang pataas. Nabanggit din ni Mayor na saro kaya dyan sa ang BIR, meron din target. Yung target nila na taasan yung collections ng BIR. Kaya yung prices ng properties dito sa Naga, medyo naglalantaw din. And additional to that, kasi may demand, may mga investors. Pero pag sobrang ang taas kang presyo, baka ang Naga City, magbaralyo sa ibang lugar ang mga investors. Para ba na kaya ang presyo ng Naga. Para sa Anaga Ngonya News, Jeff Achas. Mga estudyante haling pa sa Germany, bisita kan Naga. Ikinaugma ni Alcalde John Bongat ang pagbibisita kan mga estudyante kan Technical University of Dortmund na nakabase man sa Germany o Inglaterra na pinamamayuhan ni Dr. Eva Dick kan Faculty of Spatial Planning.
Ang grupo ang nagkakaigwakan sa indang study visit sa Ciudad de Naga na madararman ni nagkakapirang Aldao. Sa pagkikipagampangan kan grupo sa opisina ni Mayor Bongat, dagmang na mga kahaputan ang sa indang ipinagpaabot. Arog na sanaman kan mga proyekto na pinagigibo kan Ciudad de Naga sa kapakaanan kan mga Naganyo, ang Naga River Rehabilitation Project. Ang paghahanda kan syudad sa anuman na kalamidad, arog kan baha, bagyo, asin iba pa. Ipinagpaabot man kan alkalde ang partisipasyon kan mga apektadong residente sa anuman na mga proyekto na implementar kan Ciudad de Naga. Sigun man ki Eva Dick, profesor asin head of delegation, napilininda ang Naga na lugar kan sa indang pag-aadal. Ninhuli ta ini an Saruman o ang mga first-class city sa nasyon na igwanin marhay na pagpaplano asin pagpapadalagan kan lokal na gobyerno. We cannot go in every city in the Philippines, and so they recommended us very much to look at the case of Naga, because they said we have a long-standing relationship, considering the relatively short period of time CDIA has been existing for, and we've been cooperating very well. And also in Naga there have been several infrastructure projects already carried out, or they are in the process of being implemented. So you should go there. Presente man sa Urulay, iyo ang mga department head arog ninda Willie Prilles, kan City Planning, Oscar Orozco kan Enro, Engineer Chito Palmiano kan City Engineer, asin Manroli Campilios kan Urban Poor Affairs Office. Kuliman sa ipinagsaysay kan mga opisyal kan syudad, believe ang mga bisita sa resiliency kan mga Naganyo, o antibay kan mga namamanwaan sa pagsabat sa anuman na klase ng kalamidad, iyan sa pamamayo kan mga opisyal kang Naga sa pangingenot ni Mayor John Bongat. Para sa Naga Ngunya News, Myra Revilla. Ninhuli sa PCL, dagmang na mga opisyales kan mga LGU, bisita ngunyan kan City Hall. Nagbisita ka nakaaging Miyerkules sa Naga City Hall, partikularmente sa Session Hall, ang mga magkakapirang grupo kan mga lokal na opisyales, hali pa sa probinsya nin Surigao del Norte, Surigao del Sur, Romblon, Aklan, asin Rizal. Ang mga opisyales na ini kinuan na ang oportunidad na bisitahon ang City Hall para makihumapot sa mga programa kan syudad, lalo na sa legislative process. Sindain na si kaso kan City Events Protocol and Public Information Office as nagkaigwanin pagkakataon na maghapot patungkol sa legislative procedures, annual budget kan sangguniang panlungsod as in iba pang regulations na iniimplementar sa syudad. Sa entrevista kay Vice Alcalde Jonas Cakayan kan Bislig City, sa iyang ipinaabot ang sa indang kaugmahan na makabisita sa syudad na pigmimirar bilang modelong gobyerno lokal sa Pilipinas. We are attending here in the PCL as host in the city of Camarines Sur, no? And then we are very much thankful to welcome us with the presence of our members of the City Council of the 6th Sangguniang Panlungsod of Bislig City. And of course, we are very much thankful because our mayor called me up for to extend his warm welcome to the people of Camarines Sur. And I hope na patuloy po sana at marami kaming matutunan sa mga best practices niyo dito sa City of Naga po. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Ini ang sakuyang wish para sa satuyang salo. Magayunon sa kapalinigon ang Naga River para pag-abot ni Aldao, maging kaakit-akit ini. Saka maunlad ang turismo sa Naga. Sana maging malinig, tanganing ang mga parasira, ang madakot tinda malinig yung sira. Kaya sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa sanog na ini, na kung sain, iyo ang nagtataon ng paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika, ano ang wish mo para sa sanog?
Marikas na legislasyon asin silag na paggugobernar. Inian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglunsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga impormasyon man sa satong website sp.naga.gov.ph asin ugang Facebook page www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos sa pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon sim tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon para sa nasa kindergarten. Igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marhay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwaning graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Liwat po, Diyos maring na pagkaaga sa inyong mga tugang, ano? Welcome po sa programang Anagang Ngunyan. Araw po kan sabi ta, ikaw po kitang bisita para po tukaron sa tuyaan mga aktibidades para po sa aga na palan ini, ano? Selebrasyon po niya to kan Women's Month celebration. Bako lang po digi sa siyudad ng Naga, kundi sa bilog na 3rd district, ano, kan Camarines Sur. Yaon mga mga kaibanan po niya to, si Mr. John Reb B-Boy Davila, ano, ang Korean pop star kan opisina ni Ma'am Leni Robredo. John Reb, boy, maray na aga, welcome sa Anagang Ngunyan. Maray na aga po, Alan, and maray na aga ko, Enik, and maray na aga sa gabos na mga parahinan nyo ta sa kan Anagang Ngunyan, ano. Ayun tabi, boy. Aram ta na International Women's Day na sa aga, no. Pero Marso International National Women's Month, ano, digi sa Pilipinas. Ano ang mga pigpreparar na aktibidades kan opisina ni Congresswoman Leni Robredo, and I believe katuwang mandigdi ang Naga City Council for Women, ano. Iyo po. Yan. Oh. Bale, Allen, ang mga aktibidades na, ano, sa mga masoronod na aldaw, bale magiging 2-day activity iniyo. Arog kang last year, ano, na igwaman kita ng 2-day activity duman sa Jesse Robredo Coliseum. Ngunyan na taon, mas nag-level up pa ang activities sa, ano. Ang sa tuyang tema para sa taon na niyo, iyo ang tuloy-tuloy na asenso sa tercer distrito. Tuloy-tuloy dahil year 2 na iniyo, and level 2 naman iniyo kang programa kang opisina ni Congresswoman Leni Robredo. Ang pinaka-purpose ta, Allen and Kuya Nick, igdiyo sa pag-cerebral, ano, ning Women's Day, ning International Women's Day, bako lang na advocacy para sa women empowerment, bako lang advocacy para sa equality of men and women, kundi mas duman pa sa pagtatao ning economic empowerment sa mga kababaihan. Dahil nagtutupod si Kong Leni na kung ang mga babae, ang mga kababaihan igwaning power, ano, igwaning poder
sa pamamaagi kang igwasin daning kakayahan na magbuhay kang sa diri, empowered sindang mga babae. So ang mga aktibidades sa puon sa aga, igwa kita ning empowerment walk. Iniyo si Advocacy Walk ta in partnership iniyo sa Naga City Women's Council. So mapoon iniyo ning alas 7 ning aga sa Plaza Quezon hanggang sa Jesse M. Robredo Coliseum. So after kayan, may opening program kita kang si Trade Fair and Jobs Fair. Last year, igwa kita kaniyong Trade Fair and Jobs Fair man, pero ngunya na taon, mas dakula ini yung Jobs Fair ta. Siyempre, sa pakikipagtabangan iniyo sa Metro Peso, sa Dole, asin sa OWA. Last year, igwa kita ning 40 plus na employers, pero ngunya na taon, igwa kita ning 53 registered employers. Bukas po ini yung Jobs Fair na iniyo, bako lang sa mga kababaihan, although pigi-encourage siya na kuta, mas dakol na babae ang mag-apply, pero bukas iniyo sa babae as in lalaki. Ini man pong trade fair, kang last year, sinukis ta itong mga produkto, kang mga na-train, kang TESDA, asin kang opisina ni Kong Lenny, lalong-lalo na ini yung lakas kan kababaihan, pero for this year, bako lang isu-showcase ta si mga produkto kang lakas kan kababaihan, kundi katong iba pang mga women entrepreneurs igdi sa distrito, asin kaibahan man dyan, si mga produkto na pigtatabangan kang mga national government agencies, and si mga private organizations and private businesses na igwaning pagmakulog sa mga babaeng entrepreneur. So ang satuyang magiging guest, ang satuyang magiging keynote speaker para sa aga, para sa International Women's Day, sarong Muslim. Si Miss by Linda Amerol Eman. Si Miss Eman, siya ang National Muslim Affairs Coordinator kang Gawad Kalinga, and siya man ang Area Coordinator for Southern Luzon. Siya ang kinuatang guest speaker, siya ang kinuatang keynote speaker, dahil saro siya sa successful woman entrepreneur, kang Gawad Kalinga. And aram taman, na ang Gawad Kalinga nagtatabang sa mga babae na entrepreneur. Correct. And saro iniyo sa pinakamayor na programa ninda. Pero boy, ganyan ko lang napagtanto na ang Gawad Kalinga pala, supposedly baga these are Christian, Catholic movement. Catholic movement yan. But there is pala a unit. A unit, yes. For other faiths. Oo. Okay. So, siya, kaito, kang nagpuon ng Gawad Kalinga, talagang Catholic organization siya. Pero nagdakula na siya, na bako na langaning pabahay ang ginigibo niya, kundi multifaceted na ang sa iyang mga programa, from economic, cultural, and value-oriented programs. So, yan. Iyan ang satuyang opening program. After kayan, pagkahapon, and iniimbitaran ta ang gabos, na mga gustong magpuuning negosyo, babae man o lalaki, gustong maging social entrepreneur, na mag-attend igdi sa series of talks pagkahapon sa inaapod tang Entrep Camp. Ining Entrep Camp, introduction iniyo sa tuya gabos kang social entrepreneurship igdi sa Bicolandia. So, yaon man giraray ang sa tuyang mga partners dyan, kaibahan dyan na mataram ang DTI, ang Pilipinas Shell Foundation Incorporated, dahil ang Pilipinas Shell saka ang Gawad Kalinga partners kang opisina ni Kong Lenny sa pag-implement kaini yung mga livelihood programs para sa tuyang distrito. And then pagkabanggi, syempre may igwa kita ning Solidarity Night, pero bago kayan igwa ning TESDA graduation dyan. So mag-graduate igdiyo itong mga nag-avail katong special training for employment. Mga ehemplo ka ni Boy, anong klaseng mga because may mga distribution kan toolkit, anong mga training na pig sagibo digdi? Dako lang training na pig sagibo igdiyo aled. Siguro ang mag-graduate igdiyo 300. Dako igdiyo si mga taga-Naga, kasi mga sa mga munisipyo so, ano tabi ini Boy? O yan, ini si welding yan. si auto mechanic, itong mga skills training na pigibos kang TESDA sa mga sites ninda. So yun ang graduation. Yun ang graduation sa aga. So yaon dyan, ang sa tuyang guest man dyan is si Regional Director kang TESDA.
And then sa pangduwang aldaw, sa March 9, continuation iniyo syempre katong jobs fair. Siguro ang Metro Peso, kung di ako nakakasala, nagmamausinda na maka-employ sinda ning I think roughly mga 3,000. So, 3,000 so igwa kitang pirang employers nga ni 53. Oo. Pero pirang opening ang ino-offer. Dei ko aram si final na opening, pero ang target is to get 3,000 na mag-apply. Ma-employ ang 3,000. Ma-employ ang 3,000. Ma-employ ang 3,000. Dakul. Siyempre kay bahanig diyo man si mga nasa BPOs. Yan. Pero initabi boy, the job fair is bako lang siyang open sa mga kababaihan. Pati open sa siya sa gabos. Yan. So lalaki man o babae o pwedeng mag-igdiyo. And syempre hinahagad na lang duman sa mga ma-attender na kung pwede man pag nag-jobs fair sinda, bisitahon man nila si trade fair. Kangani man na matabangan ta si mga entrepreneur, si mga babaeng entrepreneur na mahiling man sa indang mga produkto. Bako lang yan boy. These entrepreneurs in the future pwedeng iyon naman ang nag-hire. Exactly. Hiring kuya naman sinda, institutions. Yes. So, yan. So, igdi sa second day, so, igwa man girare igdiyo ning mga talks, parte kang entrep camp, kaibahan igdiyo si BPI Bangko, na nagtatabang talaga sinda sa mga women para magkaigwa ning financial literacy. So, kaibahan taman dyan ulit si Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, para tabangan si mga saradit na mga negosyante, masasaradit na entrepreneur na ito bagang big brother na role kang MNCCI. Yan. Boy, putulon ta ka boy sa halipot na kuyan. Ma-commercial lang kitang madali and mapadagos kayo mga tugang kaning sa tuyang pigutokar na mga aktibidades sa tuyang pong Women's Month digi po sa Naga asin po sa Bilog 3rd District. Sa pagabalik po yan kang programa ng Naga ngunyan. Manoy, ano bang iniinom mong kape? Bakit? Dapat Organo Gold. Dahil sa Organo, may panalo. Talaga? Paano? Kapag nakaipon ka ng 1,000 pesos worth of Organo Gold products, may isang ticket ka na para sa Organo Gold magkape at manalo year 2. Ang daming pwedeng mapanalunan. Kaya kung ako sa'yo, mamili ka na. Now na! Organo Gold Magkape at Manalo Year 2. Promo is until February 16, 2015. Deadline of submission of entries is on February 17 and the grand raffle draw is on February 18. Romero Building sa harap ng Naga City Hospital. Bilis laki, nipis taba, Bimek, bilis kita. Bilis laki, nipis taba, Bimek, bilis kita. New improved Bimek Premium Hog Pellets. Ngayon, may lean plus technology para mabilis ang paglaki at manipis ang taba ng alagang baboy. At mas maagang benta, pati ang balik ng pera. Bilis laki, nipis taba. Bimek Premium Hog Pellets with lean plus technology. Ang totoong premium feeds. Bimek, bilis kita. Yauna sa Naga ang maaasahan na dealer ng mga electrical supplies. Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies. Makukuha nindo sa Super Fortuna ang gabos na electrical wirings and fittings, manlain-lain na bombilya, mga circuit breakers, water pump, AVR, panel board, motor control panel, electric motors, fully sealer, car stereo, asin iba pa. Kung presyo, asin kalidad kan produkto, ang pag-uulay. Sain ka pa? Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies na. Benito Commercial Building, Cáceres Street, Naga City. Fronting Fiesta Hotel. Hanapon sana si Mr. Margarito Ong, ang eksperyensyadong manager sa linya ng pagpabakal ng mga electrical supplies. Pwede mo na po sa telephone number 811-2128. Jerome Dumont, Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies. Probado na. Dumana kita. Marikas na legislasyon asin silag na paggugobernar. Inian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutugod na sa satong pagkakasararo ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlights sa
Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website sp.naga.gov.ph as inubang Facebook page www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suwestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram. Pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin polisiya kan syudad para sa padagos na pag-uswag kan maugmang lugar. Sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na ganyan ang Dagangunyan. Dagangunyan. Kada Sabado alas 10:30 ning pagkaaga kay ba si kakambing Allen Riondaga asin kakambing Nick Motos. Ang Dagangunyan. Narito ngayon ang inyong maswerteng numero. Let's play High Alarm. Cap estimate. Ira ang pigalauman tang mapartisipar sa bilog na duwang aldaw na ini from all over the 3rd district ang Camarines Sur. Ang estimate na ma-come and go ang mga tawag diyo siguro mga 10,000. Dahil nag-commit man si iba pang mga organisasyon arog kang gawad kalinga. Si gabos nindang hararani na mga community papadumano ninda para makanood man sa tuya. So mga siguro arga 10,000 come and go. Ang maugmang digdiyo partner, mga tugang sa okasyon na ini because all mayors of the 3rd district will be coming over. Kuyan ning iba mangyayari talaga kung sa sarong lugar regardless kung iba-iba ang political affiliation. Basta sa tahaw kan after the election, ginigilid so political differences para ipadagos itong pag-uswag katong kabilugan. Narinig partner, si walong alkalde, yaraon, si Mayor Bongat ng Naga, Mayor San Luis Canpili, Mayor Olos kan Ocampo, Mayor Hiroshi kan Kamaligan, Mayor Riqueo kan Kanaman, Mayor Severo kan Calabanga, Mayor Senior kan Magarao, Mayor Angeles kan Bumbon. Kuya ni Boy, this is a feat na napagturipon ang mga bamayo kan mga banwaan asin kan syudad. Iharipon mo na lang siguro Boy, siyempre si mga lakas ng kababayan kay banan din sa maaratin din. Siyempre partner ta igdiyo sa sa programa niyo ang lakas kan kababayan. And ang membership kang lakas ng kababayan sa 3rd district pirana? Ang membership kang lakas kan kababayan sa 3rd district siguro maabot na ning 30,000 gabos. 30,000. Sa Naga igwa kita ning rough estimate mga 20,000. And itong sa luwas siguro mga 10 to 15,000 naman ang miyembro ta. Yan. Kuya ini kaya partner ever since ang lakas ng kababaihan naging na talaga siyang bihikulo kan transformasyon o pagiging empowered kan mga kababaihan nagpuon sa Naga, nagluwas and ngunyan pinagpapadagos itong tradisyon kumbaga kan paglaag sa masalangkaw na baka malalangkaw itong maipantay upliftment may uplift and maipantay siya duman sa mga sektor na iba pa so by doing so na kukuyanta ito na i-ensure ta itong gender equality sa mga lugar. Pero boy antes may kaboy butasan apwera kaning itong kasaributan sa Women's Month. Kumusta ba ang mga legislative bill na pinagpasar ni Ma'am Lenny? Kumusta na ngunyan sa Kongreso? Actually maray ang pinakaabutan kang mga bills na pig-author, pig-sponsor ni Kong Lenny. Sa katunayan Len, kang last week inaprobahan na kang Committee on Appropriations ang funding provision kang duwang importanteng bill. Sa RIGD ang Freedom on Information Bill and itong Full Disclosure Bill. Ining duwang iniyo si duwang bills na talagang pigtutulod ni Kong Lenny para
ma-institutionalize sa mga programa ta igdiyo sa Naga, mga programang pinuunan ni former Secretary Jesse Robredo na pinapadagos ta igdi sa Naga, and ang gusto tang mangyari i-adaptar iniyo kang buong kang bilog na nasyon, So ang vote sa Benlen, pag naaprobahan na iniyo sa Committee on Appropriations, tapos na iniyo sa committee level. Dahil usually last na nag-a-approve ang Committee on Appropriations, pag nakalusot ka dyan, ibig sabihin may pondo na ang programang. So, all set kumbaga. So, ang sunod kaya nagigibuhon, mabasa na yan for second reading sa plenaryo kang Kongreso. Sa Bart Boy kang Senado, tarang tabaga bicameral, mga tuwang kaya bicameral ang sa tuyang Kongreso, kaya po naprobahan sa Kongreso, sa lower house, sa Senado. May isa ang counter author sa Senate kang FOI. Lingaw ako, Len, kung isa'y si pinaka-author kang Freedom on Information Bill sa Senado. Pero ang aram ko, naipasa na iniyo sa Senado. Sa third reading? Sa third reading. So ang hinahanap na lang talaga ang hinahanap na lang iniyong sa Congress, sa House of Representatives. Sa lower house, kumbaga. Tapos, aside from that, Len, para ma-update naman sa yung mga parahinan nyo, pinag-uurulayan naman and nasa technical working group na itong bill na amendahan si adultery and concubinage. Sa revised penal code. Sa revised penal code. Ang buot sabihin, ang proposal, may duwang track ang proposal na iniyo. Si sarong track, kung sa mga authors, si Kong Lenny, iyo ang pantayon na ang penalties kang babae sa lalaki. So ang buot sabihin, ang adultery pang lalaki na ay pang-babae ba ang bako ng mayong babae ang adultery, pang lalaki ang concubinage. Yan. So meaning to say, mayon ang distinction. Mayon ang distinction. So pareho naman si mga circumstances kung paano so, in other words, mga tugang, kung sakaling maipasar ito na, kung aliwa ako may agom na nadakop ako na igwa akong sa madaling pagtaram kabit kung ang penalidad ngayon gasing case reclusion temporal, it will apply both to the female and male. Mas masak inilen si Saro. Yan mga tugang kung kasal ka mo. Yes, kasal ka mo. Ini kaya len si Saro sa mga batasta na masyadong unequal, masyadong bias iniyo sa mga lalaki. Dahil halimbawa, ang babae na mahiling lang na may kaibahan na kasal sa babae, may mahiling lang na may kaibahan na lalaki or pwede na siyang kasuhan ng adultery. Samantalang, presented ang batas, ang concubinage para sa mga lalaki yan, dapat mapatunayan na madakot ka. Bako lang on the act. Dapat mapatunayan na iniyo hinaharong mo. So, mga arogan, dipisilon para sa babae na magkaso sa agom na lalaki. Pero pasilon lang sa agom na lalaki na magkaso sa agom na babae. Correct. So, iniyo si sarong batas na sa hiling ka makakapagtao ning equality sa paghiling kang batas ng babae sa lalaki. Pero ito si sarong track itong pantayon si penalties. Ang sarong track man is i-decriminalize both ang concubinage at adultery. Kung sa pagkaaram po kung sa tuyang sa tuyang mga parahinan nyo, sa ibang mga bansa po, actually, ang South Korea po, latest na nag-decriminalize kang adultery. So, both sabihin, dain na iniyo criminal offense kundi civil offense na pwede ining gamiton na instance na sa iba pang mga kaso. So, just in case, halimbawa ngayon baga may concubinage or just in case nga baga si circumstances kang adultery ngayon, nakigawa ngayon ng kalaguyo, ng kabit. Pwede halimbawa nga baga automatic, alright, sige, ang kaipa mo na lang sa sustento. Pero mayong criminal liability. Kasi lang, ang problema man igdiyo sa araw kaya na track is may kaya kitang divorce bill, kaya medyo masakit man giraray. Kasi pag nagkaso ang babae, mas haloy man giraray siya sa husgado. Culturally, medyo masakit si acceptability. Ang tendency ito bagad ba kung pagsuruwa yun? Pag-iriba. Kasi pwedeng in one way or another,
i-criminalize ta iniyo, maapektaran si pamilya. Saka lalo lang lugod, baka ma-encourage lugod na mag-commit katong itong... Ay, ma-commit talaga yan. Di-criminalize ka, Kaya nga ni. Kaya ako, iyon man yan, ang downside. Oh, kasi, pwede kayong rauton si pinakapundasyon kang pamilya. Correct. Once you decriminalize this, si tendency mo to commit itong sa gibo ning RK na akto, kaya nasa na anytime nga pwede man anyway man na kung criminal liability civil liability na sana. So probably, but let's we believe in the wisdom of the Congress. Congress, So yan Len ang dikit sa mga update kang mga ginigibol ni Kong Lenny sa Kongreso ngunyan. So sa puntong iyan, boy, mabalos Mabalos sabi Len, mabalos Kuya Nick, as in liwat imbitaran taga-bus ang mga kamalwata sa buong distrito, bako lang sa distrito kundi sa gabos na nakakahiling, as in nakakadawag ka na yung programang iniyo sa bilog na probinsya. Iniimbitaran ta para ang gabos para sa aga March 8 ang International Women's Day celebration. Gigibuhon po iniyo sa Jesse Robredo Coliseum, ang opening tapo mapuon ning alas 9 ning aga. So, pero antas mo kaya salamat na marep. Mabalos po yan, pero antas kaya mga tugang may ralakawan Puon Plaza, pasiring sa Jesse Robredo Coliseum. Sabi tangani kyan, huwa na, ikaw na. Yeah. So, kabos sa mga kababayan sa Kinaaban, kabos sa mga kababayan sa Naga, 3rd District, Camarines Sur, sa mga barangay kang Naga. Mabuhay po kamo. Sa samuhay po mga agom, sa samuhay po mga ina. Thank you. Thank you. Mga tugang na babae, ang mga lalaki na naman dyan, nakaarangat na naman ang kiray sa tuya buhay. Bueno, mabalos sabi, mga tugang, boy, mabalos, sa pagbisita sa tuyang programa. Pero, kuya lang, kakamping Nick, mga tugang, kung anong taman, mabalos boy, kung anong taman yung oportunidad to congratulate the Sangguniang Panglungsod, Yes. Naging successful si pinagibong culminating activity. Sige po sa mga nagpartisipar ng mga eskwelahan, maabot sa 600 na mga estudyante, mayong turukalan mga tugang, student participation program kan Sangguniang Panglungsod ng Naga. Ang magayon digdi mga tugang partner, itong project proposal presentations, For the first time in history mga tugang sa Naga, nag-iwan ng competition sa paggibo ng project proposal. Among the schools. Among the schools, And kung isa po mga gana, will be given funding by the city government. Yeah, worthwhile. Mismong hali sa mga hobines kang syudad. Mahali mismo sa mga estudyante, Kuya ni partner, ito nga, nagluwas sa itong Garo Youth Festival Correct. May showcase of talent. May entertainment. And maugmahon, tagabos si the best of the talents of all the schools. Nagluwas, yaon si mga choir, glee club, dance troupe, mga singers, very, very, very fruitful, si kinaluwasan. And ang maugmahon, di duman mga tugang, from the time na nagpuon, an okasyon, hasta sa nagtapos, Di nagbabawas. Mayong turukalan. Nahiling talaga to partner. As in, hoping for another successful engagement with SP. And #we engage. Yeah, next year, hopefully, mas dakula na ang crowd. Mas dakul ng estudyante ang magpartisipar. At ang aring mahiling talagang outcome kang sa tuyang empowerment and inclusiveness of the city government and especially among the young people. Kanaguro ulay nga ni kami partner, sabi ko nga ni, this could be another alternative. Tama ba ako niya ng youth representation sa Sanggunian, Mayong SK, mayong youth representative. Pero hindi naman sa pag-provide duman sa gap, mayong youth representative. Saka take note mga tugang, ining Sangguniang Panglungsod student participation program, ang mismong estudyante pwedeng magdalan kang session kang Sangguniang Panglungsod. And pwede siyang directly mag-participate. Correct. Pwede siyang mag-comment, pwede mag-suggest, pwede maghapot sa mga miyembros kan Sangguniang Panglungsod. Bako lang siyang mere spectator. Yan. Participant. Although very limited lang muna partner, mapili ang sarong estudyante ng sarong agenda sa agenda, sarong item sa agenda, mapili lang. Tapos ma-participate siya. Ma-participate siya duman. Mahapot, And
Kasi sa siguro mas maging sarong pagpadagos baga sa tuyang youth month celebration. So sarong continuing program na ni Yan, correct. And garo pang abante ini partner duman sa City Youth Officials Program. Mga tugang sa mga aki po na nag-iedad 15 anyos hanggang 24 anyos, ongoing na po ang pag-ako kan opisina ni Councilor Ray Ambentoy. Applications. Ning applications kang City Youth Officials Program. Yes. Kan sugma man mga tugang nagtapos naman si sugma man si deadline katong sa scholarship program kang syudad. Tapos na po si submitting application. Hindi po sa City Youth Officials Program, ongoing po ang pag-submit Yes. ang pag-ako ning application kan sa indo pong mga kung may mga aki po kamo convince them pulbaran lang. And kuyan, Experience sahon yan. Dahil na ang ulugan di ka nakalaog man ng paglaog ang importante po na pulbaran kuyan ka nag-take ka ning chances. Dito man masabi ang exam partner taon-taon nagbabago. What baka si kadto nakaaging taon day mo talaga aron day ka man attuned sa nangyayari. Pero ngayon iyon na day ta aram. Taon-taon po pigre-revise ang written examination kan CYO program. And siguro partner antes kita magpaaram sa agaman mga tugang iyuman po ang alas 5 po ng pagkahapon, iyuman po ang ribbon cutting kan ukit at pinta. Sarong art exhibit kan sa Lingoy Art Group. Ang Naga City Gallery mga tugang, yaon man po yan sa Jesse M. Robredo Coliseum. So kung maduman po kita sa aga for the Women's Month, we might as well visit the Naga City Gallery. May mga bago pong painting, may mga bagong sculpture na bubukasan sa Lingoy Art Group. We invite you to join them. Let's support our local artists, our visual artists. Siring man mga tugang, patawan naman yung pagpasalamat ang Bicol Pitball Club. Mga parata man yun yung mga tugang kang pitball, alagad ang ginibog niya na pagkaaga, kaibanan sa itong First Lady, si Ma'am Farah Bongat, nagtaroon ng sanggatos na po ng pili duman sa Naga City Sports Complex. So, and we'd like to also to congratulate the Queen Federation. Ang Queen, partner, 4,000 na mga magurang, mga kaakian, nagdaralagan sa bagong aga. Okay. Tangarig sa ng mga tugang i-promote ang Queen, ang Quality Universal Elementary Education sa siyudad ning Naga. Tangarig po sa nang ipahiling na ang edukasyon dapat para sa gabos, bako sana po para sa nagkakapira. So 4,000 iyan mga tugang na mga partisipante, sabi nga ni more than pa ang nagpapartisipat. Kunong ni partner, pasalamatan ta itong mga partisipante duman sa ginibulang na Philippine Councilors League Convention na kung saan may nagkapirang mga councilors na nagbisita sa yung City Hall. As in, itong tulong councilor from Tugigaraw City na kung saan natabangan ta na makapagkuaning kopya po mga tugang kan si mga best practices di sa siyudad kang Naga, especially on the legislative area. Na kung saan maut po ninda na hilingon as in i-replicate man duman sa indang syudad sa Tugigaraw. Kaya happy listening kasabing da madangog sinda, including partner itong mga taga-Naga Cebu na madarangog man sa to. And pasalamatan tadagos man si Mr. Jam Sabido, kabatsko. Na siya ang nagibo kang sa tuyang audio, kang sa tuyang plugging. Yan, patalas sa itong salamat Jam, nag-PM pati si Jam kan sarong si mabalos po mabalos sa pag-anduyog sa programang natin yan. Araw partner yan PCL although mapagal pero maugma. Correct. Just imagine garo 10 garo partner ng pig-assistiran tang nagpasiring sa City Hall at ang arig pong mag-igon ng garo learning tour correct kan City Hall. Dahil pangalan ko partner tapos sa Saro, may nag-aabot naman sa grupo. So pero ga-appreciate ni partner on the part of the councilors na mag-go out of their way, out of the convention program just to visit City Hall. Correct. Ang makaugmadumang partner ito ba ang sasabihin sa imo? Sir, by free time kami na 2 oras. Pero hindi namin, actually ang pinunta namin sa PCL is not because just to attend PCL. Correct. But to visit Naga City.
para lang anya magkaroon kami ng idea of how governance is working, how transparency is working in governance in Naga. So ito partner ang makaugma sa mga pagbisita. Sa pigiling na partner ito sa tuyang e-transparency board. Yan. Itong yan po sa labi kang City Hall. Sa ron nito na-appreciate din na ito na sa rong initiative on the part of the city government in promoting and elevating the transparency effort of the city government of Naga. Yan. So sa ngaran po mga tugon ni Alcalde Jan Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kan mga miyembros kan Sangguniang Paglungsod, kan sa dating Naga mga opisyales kan City Hall, mga empleyado kan mga pagiriban niya po sa City Hall, mabalas po sa pagantabay sa programa kan lambang nagayon sa magmang lugar. Auto ang pulugod sa otro Sabado magiribanan kita sa sarong oras na nin informasyon, manungod po sa mga aktibidades, programa, mga issues sa loob po kan Sudading Naga. Ini po ang sa indong lingkod, Kakamping Allen Rayandanga. Ako man po si Kakamping Nick Motos Jr. Diyos maray na aga sa Indogabos hanggang sa susunod na Sabado sa programang Ang Nanagaw Niyan.